Part 2, Katulong. Sinulat ni, Mga Kwento ni Eden, Kem Benedicto. EP02 Salungguhit. Ako ulit si Megan. It's been 1 year since umalis kami ng anak ko. Nagpakalayo-layo kami, umuwi ako sa probinsya ko sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, proud. Huli kong nabalitaan ay nabuntis nga si Jana, at si Sian ang ama ng dinadala niya. May nakapagsabi sa akin na bumabalik-balik si Sian sa bahay, pero huli na bininta ko na ang bahay para wala siyang uuwian. At ang pera ng pagbinta ko ng bahay ay dineposit ko sa bangko ni Ashley para sa pag-aaral niya sa future niya. Nag-resign na rin ako sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko at kahit papaano ay may nakuha naman akong back pay. Napakasarap pere ng simoy ng hangin nang umuwi ako sa amin, may bahay kasi kami dito sa Ipil at pinatira lang namin sa caretaker. Yes, may kaya ang pamilya ko at ngayon ay may mini groceries ako dito sa palengke. Masasabi kong bani-blessed parent ako ni God dahil sa araw-araw na malaking kita sa mini groceries. Nang nalaman ng parents ko na nagloko nga si Sian ay galit na galit sila. Hindi nila akalain na magagawa ni Sian yun sa akin. Ang hirap pala kapag tukso ang kalaban, talagang susubukan ka kung kayanin mo at kapag bumigay ka ay talo ka. At sa part ni Sian ay talo siya. Hindi ko muna pina-enroll si Ashley noong last year, baka itong pasukan ay i-enroll ko na siya. Habang busy ako sa pag-aayos ng mga paninda sa grocery ay nakita ko ulit ang lalaking napabili ng sito at binayaran sa aking cashier. Habang nagtago ako at hindi nagpakita. Hindi pa kasi ako handa na makita niya, iwan ko ba, alam naman siguro niya na nag-asawa na ako at kinasal ako kay Sian. Pero bakit parang naiilang ako, nahihiya akong magkita kami. Flashbacks, high school days. Alam mo Megan, may bago daw na transferee, nako ang gwapo ng guy, kinikilig ako. Sabi ni Marie habang nagkikwento sa akin habang ako ay busy sa paggawa ng story. Yes, gumagawa po ako ng story sa notebook. Hindi ko siya nilinggan at nagsusulat ako pero nakikinig ako sa kanya. Hay nako Marie, lahat naman gwapo sa paningin mo. Sabi ni Megan, habang seryoso pa rin sa kasusulat ng story. Oo nga, gwapo nga, bahala ka nga dyan, magsulat ka na lang. Sabi ni Marie at umalis sa tabi ko. Habang busy ako kakagawa ng story at patapos na nga ito. Marami akong naririnig na nagbulong-bulungan na meron ngang transferee na lalaki, galing daw ito sa private school tapos ngayon lilipat dito. Salungguhit, galing pala ng private, bakit dito niya napili sa public? Salungguhit, sabi ko sa sarili. Yun pala ay may teacher itong tito sa school at yun ay ang advisor namin. Magsisimula na ang klase at mamaya-maya ay nakarinig ako ng mga babaeng nagtitilian sa labas, at dumating na nga ang lalaking yun. Habang ang mga kaibigan kong si Marie at Jonah ay kinikilig na rin. Hindi ako makafocus sa pagsusulat ng story sa ingay ng mga tilian ng mga babae. Kaya tumayo ako para tingnan na rin ang sinasabi nila. Nang makita ko ang lalaki na tinutuloy ay naglalakad ito papunta sa teacher's school at nandoon ang tito nitong teacher. Empty naman, gwapo, ang presko. Sabi ko bigla, at ang mga katabi kong kinikilig ay natigilan at tumingin sa akin. Ako lang ata ang hindi kinikilig sa kanila. Kaya naupo ako ulit at sinimulan na naman magsulat ng ibang chapters ng kwento ko. Nang may pumasok sa room namin at todo bulungan na naman ang mga kaklase ko habang kinikilig pero wala akong paki at intense na ang sinusulat kong kwento. Miss, may nakaupo ba dyan? Sabi ng lalaking nakatayo at tinuturo ang upuan na nasa tabi ko. Bakantay kasi ito at hindi na pumapasok ang kaklase ko, kaya wala na akong katabi. Wala naman. Sabi ko saka nagpatuloy sa pagsusulat at hindi ako nakatingin sa kanya. Naaninag ko lang sa side ko na umupo siya at nilagay sa likod ng upuan ang bag niya. Pumasok na ang guro namin at niligpit ko na ang ginagawang kwento. Nang magsalita ang guro namin na may transferee na kaklase namin at biglang tumayo ang katabi ko saka nagpakilala. Hi everyone, my name is Reden Flores and nice meeting you all. Sabi nito saka lamang ako nagulat na siya pala ang katabi ko. Napalingon ako kung may bakanteng upuan pa pero marami pa, pero bakit sa tabi ko siya naupo? Habang masama naman ang loob ng mga kaklase ko at sa akin siya tumabi. Pero binaliwala ko yun at nagsimula na ang aming klase. First subject ay math. Pag minalas ka pa naman, oo, math agad, ang pinakaayaw kong subject. Tumingin ako ng palihim sa katabi ko,
Ngumiti siya kaya lumingon ako bigla kasi parang naiinis ako sa kanya ayoko kasi sa lalaki ang presko, pero mabango siya malakas ang dating. Kanina pa siya tapos sa pagsagot ng math habang ako ay litong-lito kung paano at saan kukunin ang denomination. Haze. Tapos titig na titig pa itong katabi ko sa akin napapansin ko kasi sa side eyes ko. Ano ba? Kanina ka pa tingin ng tingin sa akin may kailangan ka ba? Sabi ko sa lalaki. Baka ikaw may kailangan sa akin, mali naman yang sagot mo o ito dal-iyan mo. Sabi ni Reden habang inabot niya sa akin ang papel niya. Mabait naman pala, mabuti yan at meron palang magpapakopya sa akin sa math hahaha ay naku napakaswerte ko at tumabi ka sa akin. Sabi ko sa sarili ko at pagkatapos kong manggopya ng walang kahirap-hirap at hindi pa sumakit ang ulo ko sa pag-solve kaagad nagsalita ang guro namin na pass your paper finish or non-finish kaya dali kong pinasa ang papel ko. Wow! Megan na perfect mo ang araw na ito ha, hindi kaya nangopya ka kay Reden. Sabi ng guro ko. Hindi po, sariling sikap ko po yan ma'am. Sabi ko sa guro ko. Habang palihim naman si Reden nakangiti sa akin. Mabait ang lalaki, guwapo maputi hindi naman katangkaran matalino sa lahat ng sa ibang subject sa English lang siya medyo mahina. Best asset niya, the way he smile, nawawala kasi ang mata niya kapag nakangiti siya. Actually sa araw-araw naging crush ko siya ng palihim, hanggang sa nalaman ko na crush siya ng school campus. Lahat nagpapakyut sa kanya sa tuwing dumadaan siya sa hallway. One day nalungkot ako nang hindi siya pumasok para sa akin para akong nawalan ng ganang makipag-usap sa kaklase ko at makinig sa mga guro. Ang tamlay ko kapag hindi ko siya nakikita. Naiinggit pa ako kasi sa aming tatlo ng mga best friend ko si Jonah lang ang may boyfriend, ang sweet nila, holding hands pa habang naglalakad tapos kaming dalawa ni Marie nasa likuran lang habang nakasunod sa kanila. Parang gusto ko na matapos ang araw na ta para makita ko na siya. Nang kinabukasan na ay excited na ako pumasok, pagkatapos maligo ay hinanda ko na ang susuotan kong uniform pagkatapos ay nag-ayos ako, naglagay ako ng kunting blush on sa aking mukha, at nag-lip tint. Aba dalaga na ang anak ko nagpapaganda na, siguro may pinapagandahan ka sa school. Sabi sa akin ni mama na kanina pa pala nakatingin sa akin sa pinto ng kwarto ko. Mama naman hindi ba pwede na mag-ayos lang kahit kunti? Sabi ko naman. Actually nagpag-anda talaga ako para kay Reden, iwan ko ba gusto ko kasi makita niya na maganda ako. Nang nakarating na ako sa school ay tinukso ako ng dalawa kong kaibigan, at may nagbago daw sa akin. Talagang nagpag-anda ako kay Reden. Hindi bakit ko naman siya paghahandaan, saka hindi naman masama magpag-anda minsan. Sabi ko. Pero best. Hindi ka naman ganyan dati sabi mo nga di ba hindi mo paglalaanan ng pansin pag hindi mo gusto, so ibig sabihin nagkagusto ka na kay Reden. Tukso ni Jonah. Uy, nai-inlove na ang kaibigan namin. Sabi naman ni Marie. Talagang kilalang kilala ako ng mga kaibigan ko. Hindi pa kasi ako nagkaka-boyfriend, pihikan din ako sa lalaki, pero nang makita ko si Reden parang nagustuhan ko siya bigla. Passes, andyan na si Reden. Bulong ni Marie sa akin, dali-dali naman akong tumingin sa tinuro nito at oo nga si Reden. Naglalakad ito sa di kalayuan. Lakas ng tibok ng puso ko, sumasaya ang puso ko nang makita si Reden. Kompleto na naman ang araw ko. Nang makalapit na si Reden ay sumulyap ako sa maliit kong salamin, kung maganda ba ako, kung hindi ko ba nabura ang makeup ko kung may muta ba ako. Hahaha. Ang ganda mo ngayon sabi ni Reden sa akin. Namula naman ako sa sinabi niya. Asus, dati na ako maganda, ba't wala ka pala kahapon? Tanong ko. Nagkasakit kasi ako kaya hindi ako nakapasok, bakit na-miss mo ba ako? Sabi ni Reden. Asa ka naman no, nagtanong lang naman ako. Sabi ko at saka nauna ako maglakad papunta sa room namin para hindi ako makita ni Reden na masaya at pumasok siya. Habang sinusundan ako ni Reden may mga mata namang masama ang tingin sa amin. Siyempre ang akala kasi ng mga babae, tinutukso ko si Reden kaya sa akin lumalapit. Pues, kasalanan ko ba kung bakit mas maganda ako sa kanila smiley face? Habang nagsusulat kami ng takdang aralin ay palihim akong nakatingin kay Reden na para bang ayokong mawala siya sa paningin ko. Nang naglakad na kami ni Jonah at Marie pauwi ay biglang tumakbo si Reden papunta sa akin.
Megan, pwede ba makahiram ng notebook mo? Wala kasi ako di ba kahapon kaya gusto ko sana ay copy yung napag-aralan nyo kahapon. Sabi ni Redan, nagtaka ako at bakit sa dinami-rami ng kaklase ko sa akin pa siya lumapit para manghiram ng notebook. Pero napatango na lang ako at kinuha ang notebook sa bag at binigay sa kanya. Salamat, sabi ni Redan saka naglakad na pauwi habang kabi-kabila naman ang tuksuhan sa akin ni Marie at Jonah. Level up na talaga akalain mo yun sa dinami-rami ng classmate natin sa'yo pa ng hiram. Sabi ni Jonah, naku wag nyo nga bigyan ng meaning, baka nahiya lang yung tao sa iba manghiram. Sabi ko, baka may pagtingin din siya sa'yo best, sabi ni Marie. Nako Marie, magdilang anghel ka sana. Next F03.